Ang umano'y pork barrel na hinarang ng Senado at inilipat na panglibreng tuition na bawi raw sa Calamity Fund ayon kay Senador Pampilo Lacson. Bahalaga pa naman ang pondo tulad sa NINA Relief Operations kung saan may bagong iringan ng Vice Presidente at ang Palasyo. Saksi Salima Refran. Mga palayang natabunan ng puti, mga nasirang struktura at silid-aralan at mga nagtumbahang poste ang iniwang pinsala ng Typhoon Nina sa bayan ng Owas Albay na isinailalim na sa state of calamity. Hanggang ngayon, bakas pa rin ang hagupit ng bagyo sa Sangay Camarines Sur at Tiwi Albay na parehong binisita ni Vice President Leni Robredo. Merong reklamo na medyo mabagal daw ngayon. Wala din ako sa lugar para sabihin na tama yung sinasabi ng lahat. Pero yun yung reklamo sa akin kahapon ng mga kapitan na nakausap ko, medyo mabagal. Sabi naman ng DSWD, bago pa bumagyo ay pinakalat na mga tulong na responsibilidad ng mga LGU na ipamahagi. Pero humingi ito ng paumanhin kung may hindi pa naabutan ng tulong. Tingin naman ng Malacanang, tila ginamit ni Robredo ang kalamidad para sa kanyang pansariling politikal na hangarin. Sa akin lang, sana pag panahon ng sakuna, isang tabi muna natin yung mga hindi pagkakaintindihan sa politika. Magkaisa para yun yung pinakamadaling pagtulong sa mga nasalanta. Sa ngayon, mahigit 158.4 million pesos na ang halaga ng relief assistance na ipinamahagi ng DSWD. Pero mahigit 7,000 pamilya pa rin ang nananatili sa mga evacuation center. Karamihan sa kanila, problema ang tirahang pinadapanan ng bagyo. Ang masaklap, hindi pa maipapamahagi ng DSWD ang emergency shelter cash assistance ngayong hindi pa nila natutukoy ang lawak ng pinsala. Si Senador Lacson nangangambang kukulangin ang pondo tuwing may sinasalanta ng bagyo. Mahigit 8 bilyong piso at dagdag pang halos kalahating bilyong pisong budget ng DPWH ay tinapyas daw sa Calamity Fund. Yung 8 bilyong pisong binanggit niya ay dati ng sineta ni Lacson bilang pork barrel na pinatanggal niya kaya inilipat na lang na pampondo para sa libreng tuition ng mga mag-aaral sa state colleges and universities. Kung sakaling napaka-obvious ng resurgence ng pork barrel doon sa mga provisions na nakalagak doon sa 2017 GAA, naka-aproba lang ng ating Pangulo, malamang kaysa hindi na kami dudulog sa Korte Suprema. Sabi ng Malacanang, sinunod sa 2017 national budget ang mga desisyon ng Korte Suprema laban sa PDAF at DAP. This budget is compliant with the Supreme Court decision. Unang-una, kasi hindi naman mali na ang Kongreso ay mag-amend or mag-agree doon sa budget na sinubmit na executive. Ako si Salima Refran, ang inyong saksi.